5,000 US dollars times 58 or 57, not more than 300,000 pesos. Anong gagawin ko sa amount na yan? Higit kumulang 1.5 million pesos. Talagang merong nagpadala ng pera na ganyan, no? At na-claim ko. Ngayon ini-imagine ko, saan ko kaya gagamitin yung pera? Sa linog, oy! Oh my gosh, oh my gosh! Kusog kayong linog, guys! Jensan, Jensan! Kusog kayong linog! Mga bata! Si Calvi. Sabi guys, nilindol kami, bagong-bago lang talaga. Nasa kotse na kami ni Miss Giselle ngayon. Nakapila kami sa loob ng BIR. Nang biglang naggalaw yung lupa, tapos biglang lumakas. Hindi pa nilalabas kung ano yung intensity ng lindol, no? Pero school. Chico. Ayun na, wake up na kayo. May school kayo. Good morning, superhero. Good morning. Good morning, hug and kiss. Oh no, I'm so sad. Nobody loves me. October 17 is the final performance. You have to practice before that. Gising na, gising na. Gising na, galing na. How are you going to get the gold medal if hindi ka mag-practice? Alina? Ay, that is not good. Ay na. Dali na, may breakfast time na. Dali na. Dali na, I have to prepare myself din. A few. Ha? 5,000 US dollars times 58 or 57, not more than 300,000 pesos. Anong gagawin ko sa amount na yan? Tapos merong 21,000 US dollars. Mahigit kumulang 1.5 million pesos. Grabe. Ang laki-laki. Ano kaya yung pwede nating iniisip ko lang, kung talagang na-claim ko yung pera na yan, kung talagang merong nagpadala ng pera na ganyan, no, at na-claim ko, ngayon ini-imagine ko, saan ko kaya gagamitin yung pera? Ano kayang gagawin ko? Ano kayang una kong gagawin? No? Kaya nga eto, no, plead ko sa inyo, sa nagpadala ng 5,000 US dollars at nagpadala ng 21,000 US dollars, okay?
pahingi naman po ng resibo. Kasi baka hindi ko na-claim. Sayang naman, di ba? Pa-email naman po ako. Ilalagay ko yung email ko dyan sa baba. At saka yung aking link ng aking messenger. O kahit i-post nyo na. Diretsuhan nyo nang i-post. Walang problema. Basta siguraduhin nyo dyan sa ipopost ninyo. May pangalan ko, may pangalan nyo, may resibo na maayos, kompleto. May address ninyo, may amount, may nakasabi na na-claim ko. Okay? May ID ninyo, kahit takpan nyo yung mukha ninyo para lang ma-prove, di ba, na ikaw talaga yung nagpadala, na talagang mayroong nagpadala at talagang na-claim ko. Okay, again, yung amount is $5,000 US, buong buo guys, walang labis, walang kulang. At saka $21,000 US, grabe talaga. Ano na, malapit na mag 2 million, konti na lang, 2 million. Konti na lang guys, 2 million na, grabe. Iba talaga ang galawan ng mga legit scammer alert, ganon. But ako'y natatawa, by the way, ako'y natatawa. But if ever that is for real, I would be very smart. Okay? Talagang pag-iisipan ko kung saan ko ilalagay yung pera. And just to have a fun with it. What if Princess Yiga talagang meron? Okay? What if Princess Yiga talagang may nagpadala? Oh, 'di ba? Malay mo, maging tayo, tagapagmana ng hacienda dito sa Pilipinas. Hindi natin alam, 'di ba? Nobody knows what kind of things you're going to have in the future. Hindi mo alam yung future mo. Huwag nating isipin na imposible kasi I believe 2 years ago akala ko imposible magkaroon kami ng bahay, pero look, meron kaming bahay ng mga anak ko. Masaya ako para doon kasi talagang sabi ko hindi pala talaga imposible, no? Basta trabahuin mo lang yung pangarap mo. Walang imposible. Okay? Maghanap ka ng strategy na hindi ka mahihirapan sa pagtatapos ng bayad kasi meron naman tayong pag-ibig na tinatawag, meron naman tayong bank financing. Maghanap ka kung paano mo iro-rolling para mabalance mo ba na kunyari may negosyo ka, yun yung gagamitin mo pang rolling sa bahay mo. Siguraduhin mo na naro-rolling mo ng maayos na kahit hindi mo nakikita yung profit ng negosyo mo, manatiling nakatayo yung negosyo. Okay? Akala ko din dati imposible na magkaroon ako ng sariling sasakyan namin ng mga bata dito sa Pilipinas. Pero 2 years later, tinabaho ko ng tinabaho guys. As you can see, posible naman talaga siya. And a few moments. Alright guys. Grabe, nagmaneho ako hanggang sa city ngayon at ako ay pupunta muna sa BIR. Mamaya na tayo magchika-chika, no? Asikasin ko muna itong importanteng papeles natin. So, andito ako sa BIR kasi kailangan kong, you guys all know na sinara ko yung pwesto ko dito sa city. And dahil dyan, kailangan kong ipakancel yung aking rental tax kasi hindi na tayo nagre-renta. So, bakit ipapakancel ko siya? Para syempre wala na tayong obligasyon at babayaran pagdating sa rental tax. Pero lahat ng documents natin ay ongoing pa din. So, dapat updated tayo ba sa mga negosyo? Kahit maliliit, no? Kailangan nating asikasuhin talaga. So, time check, alas 8 na po ng umaga. Ako muna yung mag-aasikaso and I'll see you guys shortly. Dapat sabay kami ni Miss Giselle pero na-late siya. So, minus 50 points siya sa langit ngayong araw. So, tara guys, let's go. This is our update, correction, and cancellation ng ating rental tax. So, by the way guys, meron naman tayong liaison, no? Nagbabayad ako ng liaison para asikasuhin tong ganitong klaseng papeles. Kung nagtatanong kayo kung bakit, kasi wala na akong oras at feeling ko lang mas madaling gagawin, no? Kapag meron tayong liaison, talagang maasikaso yung mga business papers natin. Pero dahil gusto kong matutunan kung paano gawin to at ayoko din kong idagdag sa expenses natin, para nga sabi ko sa inyo, mas ma-minimize natin yung presyo para sa wholesaling business natin very soon. Inshallah, ako na yung mag-aasikaso nito or yung staff na. So, ang gagawin natin ngayon ay ipapakancel ko yung rental tax. First time ko pong pumasok dito sa BIR, no, office para asikasuhin ang papeles ng negosyo. So, hindi ko alam kung gaano katagal, kung mahirap ba, kung madali lang ba. Mamaya isi-share ko sa inyo yung pagdadaanan ko dito, okay? A few Alright guys, so alam niyo kung bakit iniiwasan ko na kung mag-process ng mga ganitong klaseng papeles.
Kasi hindi umuubra sa akin guys yung matagal na pag-aantay. Dahil feeling ko maraming nasasayang sa oras ko ba as online seller. Pero anyway, speaking of online, ibig sabihin naman nun ay accessible lahat ng trabaho ko sa cellphone ko. So okay lang. Siguro nababagot lang din talaga ako guys ng mga antay-antay episode. Kaya hindi ko masyado to talaga porte yung nag-aasikaso ng mga papeles. Hindi ako pwedeng maging liaison officer. Bagsak tayo dyan. At kasama ko ngayon si Miss Joselle kasi busy kami ngayong araw. Meron na kami mga schedule. Pero mamaya tsikahan namin kayo. So far, nag-aantay pa kami kasi pupunta kami dito sa kabilang counter. Ang tawag nila sa counter na to is open case. Dito nila i-check kung meron pa ba kaming documents na kailangang i-file or lahat ng documents namin ay kompleto. And then, pag okay na guys, babalik tayo dun sa pagka-cancel natin ng rental tax. Sana matapos. Ang ini. Okay. Kusuga sa linog, oy. Oh my gosh. Kusog kayong linog, guys. Jensan. Kusog kayong linog. Ang lakas ng lindol, guys. Galinog po, oh. Mga bata. Si Calvi. Ato isa, ay palihog po sa uyog pa, wala pa na human. Guys, nilindol kami, bagong-bago lang talaga. Nasa kotse na kami ni Miss Joselle ngayon. Nakapila kami sa loob ng BIR nang biglang naggalaw yung lupa, tapos biglang lumakas. Hindi pa nilalabas kung ano yung intensity ng lindol, no? Pero malakas siya kasi talagang kinabahan yung aking puso. Una ko talagang inisip, guys, is tawagan yung mga bata. Yung isa ko namang cellphone, naka-on na lagi yun kasi lagi ko namang hawak para makarecord. Inipress ko lang yung video, tapos tumatawag ako sa mga anak ko. And para i-check sila na okay. So tamang-tama lahat sila nakalabas ng bahay. Mabuti na lang talaga may mga naiwan akong mga trusted na mga staff dun sa bahay ngayon. Kasi nandun lahat ang mga anak ko, guys. Katakot. Sobrang hindi mo ma-expect ba na maglindol ng ganyan. Hindi ko alam ang intensity pero sigurado sobra Sobra 5 siguro ngayong araw. Malakas, guys. Lahat kami pinalabas ng BIR, tapos hindi kami pwedeng pumasok ngayon kasi kailangang i-check ng engineer yung status ng building. So, magmamaneho ako dahan-dahan lang muna, but I'll give you guys an update about sa lindol ngayong umaga. But, nakabili pa ako ng prutas kanina kay kuya, sa loob ng BIR, kasi may nagbibenta to ang kuya dun. 150 pesos to, isang ganito na cherry apple. Ayan. Ba't nauso yung cherry apple ngayon, no? Para siyang cherry na parang apple, na parang strawberry. No? 150 pesos. Strawberry apple. 12 pieces. So, nasa 10 pesos yung isa nito. Tikman lang natin kung masarap ba talaga. Saan to? Sa Pilipinas ba to? Tinanim? Or imported? Juicy. Pampawala ng kaba, guys. Sarap, guys, oh. Nabahan ako, guys. Back to back yung ko sa mga teacher, mga anak ko, mga bata, pamilya namin. Agoy. Kayo. Pamilya mo? Sa alan lang. Chat. Ako na slinog.
Ano sila pa-free? Cancer. That's nice. So, ibutang na siya sa likod. Okay na, lagyan mo pa. Ano naka-seat belt? Seat belt. Nagbalhin daw sila. Ay, wala na lagi. Ano ilang kontrata? Gari niyo. Gawi doon. May lagi ito. 25 years. Oh, ba? So, 1990. 2000 na sila dito. Sabi na, doon. May tanong ako sa iyo ba? Hindi kita gisabihan para hindi ka makaprepare sa sagot mo. May tanong ako kay Miss Joselle pero hindi ko talaga siya gisabihan guys kung ano yung tanong ko kasi para hindi siya makaprepare ba, no? So, ang tanong natin kay Miss Joselle is, pag si Miss Joselle ay nakatanggap ng $5,000 plus $21,000 at total ng mahigit 2 million pesos, ano ang gagawin ni Miss Joselle sa pera? Raw talaga to, hindi kami nag-practice kasi sabi ko gusto ko siyang tanungin ba as Miss Joselle, ano yung kanyang ano ang kanyang tawag nito, ano ang kanyang magiging, let's know Miss Joselle a little bit by answering the question, no? Pag ikaw nakatanggap ng total of $26,000, anong gagawin mo sa pera? Sige, go. Ang tanong, saan manggaling yung 26,000? Huwag mo na isipin mo na kung saan galing. For me, Wala na yun siya. Ulap lang yun. Kunyari, may nagpadala sa'yo ng pera. Miss Joselle, ganon. Please, I sent you this money. This is the receipt. Get it from Western Union or MoneyGram or ano ba dyan. Yan ang total ng pera. Nasa resibo. Ito ang ID ko. Complete details. $5,000 yan. Tapos, merong isa din nagpadala. $21,000 naman. Dollars yan ha. Isipin mo, pag sinama yung dalawa, malapit 2 milyon. Oh, kukunin mo, i-claim mo na yung pera. Ano ang gagawin mo sa almost 2 million? Ready? Feel free to answer. For me, 9 kami magkakapatid eh. Ibigay ko sa kanila yung tag 100,000. Then yung natira sa akin, 100,000 each para sa kanila. Ilan sila? 9? 9. So 900,000. 8. So 900,000 na yun. 8 sila. Then yung natira pang ano ko na lang, pang negosyo ko. May natira pang 1.1. Oo. Pang negosyo ko. Negosyo. Galing nga. Yun lang, kahit wala kaming bahay. So kahit na walang bahay, Kasi, ayaw mong i-down payment sa pag-ibig yun. Hindi. Kasi pag may ganun akong pera, alam ko yung mga kapatid ko manghingi talaga sila. So bibigyan ko na lang sila kasi para sila na bahala kung anong gagawin nila sa pera. At least kung nasa kanila na yun kung paano nila gastusin. Paano pag nasayang lang? I think yung mga kapatid ko kasi is mga business minded din. Alam ko ano nila. Hindi masayang. Oo, hindi masayang pag sila yung bigyan mo ng pera kasi ano sila business minded. Ngayon sabi mo 1.1 million ilalagay mo sa negosyo. Anong negosyo yung iniisip ni Miss Joselle naman? Ako, gusto kong negosyo is Oh, convenience store. convenience. Parang mala Madam 10 Gibbs. Yes, convenience. Oh, galing Bakit convenience? Bakit hindi RTW, boutique ganon? Convenience kasi parang mabilis ang labas-pasok na pera. Galing So 1.1 million malaki yun Kayang-kaya magtayo ng convenience store. Very good. Convenience store. Ngayon, another question is, pag may nagpadala sa'yo ng ganang kalaking pera, 'di ba? Tapos hindi naman para sa'yo yung pera. Hindi naman daw para sa'yo yung pera, bakit mo ginagamit? Ano ang sagot mo? Kunyari sinabihan ka, hindi naman para sa'yo yung pera, bakit mo ginagamit yan? Hindi naman yan binigay sa'yo, bakit mo binili ng negosyo? Anong comment? Gusto ko lang marinig yung comment ng mga tao sa paligid. Kasi mag-iba-iba tayo ng reaction Meron bang magbigay ng gano'n na hindi para sa'yo? Kontraktor, malay mo, crush ka ng kontraktor. I mean, hindi ka kasi bibigyan ng pera ng gano'n kalaki kung hindi para sa'yo. Kung hindi para sa'yo. Diba? Kasi yung pera ngayon, grabe, sobrang nakakaano yung pera ngayon, nakakapatay. Not unless kontraktor yan at talagang patay na patay sa'yo. Yes. At talagang, wag na, my love, darling,
Maliban na lang kung nang scam ka. Maliban Nang scam na lang, ka no? ng mga afam. Yes. Merong ganyan. Paano mag-scam ng afam? Hobo. Hindi ko alam. Hobo ba Kasi yan? meron akong mga kilala na mga na ano na nang i-scam sila ng mga afam, yung ano lang, kanya. Diskarte na nila yun. Okay. Ako naman, paano kapag nakatanggap ako ng 26,000 US dollars or mahigit kumulang 2 milyong piso? Ang laki, no? Sana ganun lang kadali mga tanggap ng pera, guys, no? Sorry, naka-ano tayo ngayon, excuse lang, naka-tube top ang all kasi sobrang init kanina pagpasok ko ng kotse. But nasa loob tayo ng kotse ngayon, papunta ako dun sa business opening ng friend namin. But anyway, the question is, anong gagawin ko sa almost 2 million pesos? Siguro i-ano ko siya, guys. Ikakapital ko siya sa negosyo. Kasi bago pa lang ako dito sa Pilipinas, okay? Ang ano dito is kapag sa akin talaga yung blessing na yan. Let's say mangyari talaga. Maraming nagma-manifest eh. Maraming mga nagma-manifest at alam niyo yung mga nagma-manifest na negative, talagang natutuloy yan. Kaya dahan-dahan kayo sa ginasabi niyo sa akin, gina-manifest niyo kay. Naku, pag natuloy talaga yan, naku, iyak talaga kayo ng lata, guys. Sabi ko nga ako hindi naman ako nagsasalita, pero dahil inuulit-ulit nitong mga haters natin, ay hindi posibleng mangyari kasi sila mismo yung humihiling sa langit. Ngayon, kapag nangyari siya, 2 taon kami dito sa Pilipinas, wala pa ako masyadong record sa bangko talaga. So, nahirapan akong kumuha ng business loan. So, if ever may ganyan akong halaga, guys, ilagay ko talaga siya sa negosyo, to be honest with you. Maglipad ako ng Vietnam or Thailand, and then ikompra ko ng mga ibebenta ko, lalo na ngayon na gusto kong mag-angkat ng maramihan pagdating sa damit, mga t-shirts, pantulog galing Bangkok, Thailand, kasi gusto ko mag-provide ng startup package negosyo para sa mga small business owners. So kapag wholesaler ka kasi, dapat is mas maramihan yung binibili mo. Mahirap yung patingi-tingi dahil malayo yung kinukunan mo ng stocks, Thailand pa. So, ang kalaban mo dyan, yung capital at saka yung oras. So, to answer that question, no, that's what I'm going to do. Hindi naman ang bahay, may naman sasabi, bumili ng bahay, what not. Tingnan nyo muna yung record natin, bago kayo magyaw-yaw dyan. Hindi nyo pa nga nakita yung record ko. At even na may utang ako, guys, may utang nga ako, galit na kayo. Paano pag na-paid yung mga utang ko na naggrabe yung mga tao sa akin ba, no? So, baneho na tayo, guys. Medyo na late na kami ni Giselle kasi may pinabili si Madam 10 Gives na prayer book na ireregalo niya nga dito sa aming friend. Ako naman bouquet ng bulaklak. So, tara, let's go. For sure, hindi na natin maabutan yung programa nito. Kain na lang yung maabutan natin. Nakakaya naman. Sakura GT. Hello, guys. Maayong hapon. Familiar ba sa inyo ng pinasukan ko? Bumalik na naman tayo, guys, kung saan meron tayong kung saan mahina ang loob natin, kung saan marupok tayo. Bumalik ako dito sa surplus area. Kasi last time hindi ako nag-enjoy. Nagalit ako sa kapatid kong si Madam 10 Gives kasi sinama niya ako dito tapos nagmamadali pala siya. So hindi ako na-satisfied. So sabi ko, humanda ka, pag ako nabakante, pupunta ako, hindi kita sasama. Kasi gusto kong mag-enjoy dito sa surplus. Nakakaano siya nakakagaan ng loob, therapeutic. So, tamang-tama, baka meron tayong makita pang regalo kay Madam Sheena. Si Madam Sheena mahilig sa mga ganito. Alright. So, ngayon, andito tayo sa may mga orasan section. Pero knowing Ma'am Sheena, si Ma'am Sheena kasi, mahilig talaga siya sa gamit sa kusina, lalo na anything na pang tsaa. Yun ang ni Ma'am Sheena, ni Atchi, yun ang kanyang weakness. Kasi si Ma'am Sheena, or well known for us, na kapatid niya as Atchi, sobrang hilig magtsaa. So kapag nagta-travel ako, guys, ang inuuwi ko sa kanya talaga ay iba't ibang klase ng tea. Ayun. So pag nakahanap tayo dito mamaya, swerte. Kapag hindi, ay wala. Ano na lang, yakap na lang yung regalo ko sa kanya para sa Pasko. Hindi naman mahirap regaluhan yung ate ko.
mas na-appreciate niya yung mga handmade din. Handmade, at saka mga simpleng bagay, cute na bagay sa kusina, ganyan ang gusto niya. Minsan ano din, mga vase. Mga centerpiece sa table. Parang kailangan ko ng ganito pero parang mahal siya. Ito, oh, cute. Luminorc. Ang cute naman ito. Ang ganda. Gold. Cute siya. Ari, oh. Ay, ito cute. Gaan lang. Oo, magaan lang siya. Ganun mga ano ka. Yan, oh. Ito maganda din. Ay, gapo. Gaan lang ka ayun. Ito maganda din, oh, kaso mabigat. Wari ba na kahit na ano sa TikTok, oh. Nahulog, bitaw na. Tapos kay nahulugan, nabuak. Wow, really? Oo. Gusto na ko muna ako. Yung palito na ko. Cute siya. Lagyan ng tuyo. Lagyan mo ako ng ganyan lang. 4. Yan, 4. Pwede na yan. 4 lang. Ay, 3 lang pala. Hindi naman siya servings, hindi naman siya pangkain. Ano lang siya, serving plate. Ha? Huwag na, yun lang. Be? Ay, oo, no? Patingin. Kaso baka mamaya mas mabigatan na tayo. Yan lang muna, 3. Tama na yan. Nagbili ako ng ibang shape ng ano guys, na lagayan ng ulam dito sa surplus. Ang init naman. Dito ako nakabili ng takore na super duper cute. Hala, napakaganda naman. Women. Inita ng sauce. Hala. Basa ha. Women need men. Women need men like a hole in the head. Is that true? Scammer naman tong ano na to, tasa. In fairness, maganda sana siya kaso negative yung message niya. Women need men like a hole in the head. Ano ibig sabihin nun? Kailangan natin ng men o hindi natin kailangan ng men? Ito maganda, lutuan ng parang sauce or chocolate. So, kunyari, gusto mo fruit dipping, yung meron kang strawberry, tapos gusto mo i-dip sa chocolate, pwede sa ganito. Cute siya. Kaso hindi naman natin yung ginagawa talaga eh. Or, pwede mo siyang lagyan ng sauce. Kunyari, may fruits. Kunyari, meron kang fruits, tapos yung iyong sauce ay made ng cream, pwede siya mainit. Maganda, not a bad idea in fairness. Ito maganda to. Wow, kaso mabigat. Mabigat. Parang man siyang urn, guys. Mabigat. Parang lagayan ng abo pag nagpa-cremate. 'Di ba? wine glass. Alam mo na wine glass? Ano, hindi ako Ay, hindi ka pala umiinom. Hindi ako umiinom ng masama sa katawan. Konti lang. Konting-konti. Well, pag may makita ka na na cute na cup, pangkapehan, pero cute siya. Ito Oh. May dala na siyang no? Sharo matumba pa na mong kape. Excuse mo na. Hi guys, mayong hapon. Nakauwi na ako ng bahay guys. Grabe yung mata ko parang mahuhulog na sa antok, no? Dahil lately, ang body clock ko nagbago siya. From 5 o'clock naging 4 o'clock. Kaya ganitong oras ng hapon, yung mata ko parang mahuhulog. But dumating ako sa bahay, nagkwento si Calby na nagkagulo daw sa eskwelahan nila dahil nga sa lindol. So tinanong ko siya kung safe ba yung lahat. Sabi niya safe naman daw. Pero nagsigawan daw yung mga bata. Then nag-instruction ako sa tao dito sa bahay kung anong dapat gawin kapag lumindol ulit. Yung mga apoy kailangan i-off, mga bata ang unahin. Wala akong pakialam sa kahit na anong klaseng gamit. Ang kailangan ko ang buhay ng mga tao sa bahay at ng mga bata. Bata talaga syempre yung unahin. Bahala ng everything dyan.
Basta yung mga anak natin ay kompleto. So, si Chico okay. Paglindol daw dito kanina sa bahay, si Mayumi pa daw ay natutulog sa kwarto ko. So, grabe yung kaba nila. Kasi malakas yung lindol, guys. Imagine 7 point something sa Davao Oriental. Davao Oriental is around 3 hours away from Gensan. Dito sa amin, 6.7 ang lindol. Malakas pa din siya. And right now, we are waiting for the news kung anong nangyari ngayon sa Gensan. So far, sa amin na side, sa family namin, nag-message kami lahat. Nag-check attendance kami sa family group namin. And everyone confirmed that we are all okay. Lalong-lalo na mga bata. Pero grabe guys, yung takot ko kanina kasi si Calvin nasa eskwelahan. Ang eskwelahan public school. Sobrang takot ko kasi hindi natin alam yung mga building guys. Yung mga building sa school, mga building sa bahay. Takot na takot din ako para kay Chico tsaka kay Mayumi kasi syempre hindi na natin alam yung mga bahay ngayon, no? Sometimes substandard na ba? So grabe ang kaba ko talaga kasi hindi ko sila kasama, hindi ko alam. So ang una ko talagang ginawa ay tumawag immediately na ang mga anak, mga bata nasaan, nasa labas na ng bahay, nakalabas na. Si Calby nasaan, nasa school, kunin si Calby. Pinakuha ko talaga guys, nag-message ako agad sa group namin na kasama yung teacher. Kamusta kayo? Kamusta mga bata? Okay ba lahat? Pag sabi ng teacher na okay kami lahat, counted. Sabi ko, ipakuha ko po si Calby ngayon na hindi ko na siya papatuloy talaga ng pag-aaral ngayong hapon. Kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Baka merong aftershock. Baka maulit. Wag naman sana Lord kasi nakakatakot. So, yung recent na lindol dito na talagang takot na takot ako guys. Manganganak na ako kay Mayumi noon. November, nilindol kami dito sa Gensan ng 7.6. Sobrang lakas na naramdaman ko sa buong buhay ko dito sa Gensan. Hindi ko lang alam sa iba, pero naaalala ko yun yung pinakamalakas. Sumunod na to ngayon, itong 6.7. At sinabihan ko sila na pagka ganun, lumindol, labas agad. Iwasan yung mga loob ng building at iwasan ang poste. Tsaka mga bata ang unahin. At sabi naman nila ay okay. Sabi ko naman kay Ate Maymay, ang apoy patayin, then bata. Ang pagpatay ng apoy naman, ganun lang eh. Tapos takbo agad, kunin ang bata. Kasi sila lang naman dito sa bahay. Bata kanina ay nagkagulo sa city ng General Santos. Mga estudyante nagsilabasan sa paaralan. Buti na lang ang mga mall ay sarado pa kasi alas 9 pa naglindol guys. Medyo malayo kami sa dagat, so okay din yun. Lahat kami ng mga kapatid ko, si mama okay naman, ano na kami, check attendance kami at lahat ay okay. Matagal din, lahat ng mga opisina ay nagsara saglit. Ang school ay nag-announce ng pagsasara, lahat ng eskwelahan, pribado man o publikong paaralan. Mga tao sa opisina, lahat nagstay muna sa labas kasi kailangan ipa-check sa mga engineer kung okay ba ang status ng mga building, no, para sigurado na walang crack at baka mamaya ay magkaroon po ng aftershock. At alam nyo yun, kasi minsan iniisip natin, okay lang naman kasi nasa loob ng building, hindi naman maano yan guys. Huwag tayong makampante. Kasi hindi natin alam yung posibleng mangyari. Iba pa din yung maingat tayo. So sa lahat ng apektado ng lindol ngayong araw, Davao Oriental at mga kalapit na lugar, sana po lahat kayo ay okay. Sana po ay lahat kayo ay nakaligtas ng maayos. At sa meron pong nasugatan, kayo po ay sobrang mag-ingat guys. At natatakot kami para sa sunod-sunod na paglindol. Ayan. If ever man na kayo po insaktan, sana ay hindi naman po grabe, no? At sana po ay magpagaling kayo agad. For me, as nanay, iniiwasan ko yung mga second floor, mga mall. Iniiwasan ko talaga. So, yeah. Prayers for everyone ngayong araw sa mga sunod-sunod na sakuna. Recently, binaha din po dito sa may Maasim area yung pinuntahan ni Madam Ten Gibbs para magbigay ng relief goods. There's a lot of things that is happening, no, all over the world, all over the Philippines din. So, mag-ingat tayo guys, and we don't know what's going to happen the next day. So, yeah, let's just try to be vigilant, no? Ayan. So, once again, maraming salamat you guys. Ngayon ay araw ng Biyernes. Baka dadalhin ko yung mga anak ko para mag-spend time kasama si Madam Ten Gibbs at mga pinsan nila na si Moning, si Ate Ashley, tsaka si Jericho. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Ida.